Hello, good morning. For today's vlog, um, gonna hit some legs. Legs tayo today. Ayun, so, medyo maaga pa. Tayo, pero we need to hit some legs and yeah, so today pakita ko sa inyo yung workout routine ko pag legs. Mainly, ano tayo ngayon, squat focus. So, squats yung magiging main compound movement natin today. So, hindi deadlift. So, squat tayo ngayon. And then, yun. So, tignan nyo na lang yung ating leg workout routine. Squat focus. Let's go. Okay, before tayo mag-start ng ating working weight, nag-warm up muna talaga ako ng aking squat or any compound movement or any workout naman. So, wag niyo kakalimutan na mag-warm up muna. So, for this one, nag-warm up ako ng bar lang. Controlled reps siya. So, for this one, I usually go around 15 to 20 reps. Pero, dito sa video na to, I mean, dito sa clip na to, alam ko 7 reps lang to. Dahil, alam ko pang-apat ko na yan. Talagang dinamihan ko yung warm up na bar lang dahil makapasabak tayo sa mabigat na na squat day ngayon. So, talagang wino-workout ko talaga siya na mabuti. And this one, yan, nakita nyo naglalagay na ako ng warm-up weight. Warm-up weight pa lang yan, hindi pa siya working set. So, warm-up weight pa lang yan. So, I think around 70 kg ba to? Yeah, 70 kg yan dahil 25 plus 25 plus 20 kg yung bar. And then, now, yan. So, warm up na tayo ng warm up weight natin. 70 kg yan. And nakita nyo naka-knee sleeves na rin ako dahil para mahanda na yung tuhod natin mamaya sa mabigat na weight. Hindi mo siya sobrang bigat. So, moderate heavy lang magiging working set natin mamaya. So, yan. Usually, I go around 10 reps, 2 sets tayo dito. 10 reps and 2 sets for the warm up weight para talagang mainit na yung tuhod natin and yung legs natin is talagang tuloy-tuloy na yung blood flow. Okay, so for our working set, sisimulan natin to ng wave loading strength training program. So, ang wave loading strength training program isa siyang effective na method para ma-up yung ating strength gains and also hypertrophy as well na rin para sa muscle target natin. So, kumbaga dito, 6 sets yan. 6 sets siya na for the first set is 6 reps and then next set is 4 reps and then third set is 2 reps. Then unti-unting umaangat yung weight niyan and then dalawang beses mo siyang gagawin. So kumbaga dalawang wave 'yan. Kumbaga na tinatawag yung wave loading strength training program. And for this one, kita nyo yan. So sisimulan natin yung set 1 ng 6 reps. So talagang bawat rep dito is dapat controlled and para sa susunod na sets natin is yung CNS natin is handa na sa mabibigat na weight na ilalagay natin mamaya sa likod natin. So, ayan. Gagawin natin dito around 6 reps lang and hindi natin kailangan damihan dahil mapapagod tayo pag tinimen natin dito. And yeah, so dalawang wave yan. 6 reps tayo dito. So, talagang bawat rep is talagang dapat focus tayo and controlled. Nakabelt na rin pala ako niyan. Kaso nakatago dyan sa hoodie ko. Yeah, nakabelt na ako dyan sa loob ng aking hoodie. So, 6 reps tayo niyan. And yeah, tapos na. Okay, so set 2 na tayo ng ating wave training. So, set 2 is around 4 reps lang. And then, nagdagdag na rin tayo ng weight dito. I think around 110 kg na to. Dahil yung kanina, I think around 105 kg yung set 1. So, dito 110 kg tayo dito. So, gagawa tayo ng around 4 reps lang. Hindi natin kailangan damihan dahil maraming halos 6 sets tong training na to. I mean, itong workout na to. So, yeah, dito around 4 reps lang yung gagawin natin dito. And para mamaya sa set 3, handa na talaga yung ating legs and ang ating sarili para magdagdag ng weight. So, dito around 4 reps lang.
And yeah, sorry nga pala sa view ng camera. Dahil nagkamali tayo ng shoot, imbis na landscape na portrait na. Pero medyo, nakuha naman na yung pagbuhat natin. So, maganda na rin. Yeah, so 4 reps tayo dito. 1, 2, last 2, 3, and 4. Yan. So, ang techniques about squat is talagang kailangan yung core mo, I mean yung core mo talaga is dapat talagang stable kada baba mo. So, ready na tayo sa set 3. Okay, so set 3 na tayo ng first wave ng ating wave program. And dito, I think around 115 kg na to. And last set na to ng wave 1. And then after ng set na yan, balik ulit tayo sa simula. Another set of wave na naman. So, balik ulit tayo sa 642. Kumbaga, dalawang wave to eh. So, 642 and then another 642. So, kumbaga, 6 sets talaga to. Talagang pagod na pagod yung legs mo dito talaga. Pero ang maganda dito kasi talaga sa program na to is, pag nag-attempt ka ng 1 rep max mo sa squat, syempre for deadlifts and bench na rin, talagang makikita mo yung results na mag-boost talaga yung strength gains mo dito. And syempre yung hypertrophy na rin para sa muscle. So maganda talaga siya. So last set na to ng wave 1, 2 reps lang gagawin natin, around 115 kg to. So yun. Nakita pala yung belt ko. Yun. So yeah, kita niyo yung belt ko dyan sa hoodie ko, loob ng hoodie. 2 reps lang gagawin natin dito. So nilalagay ko siya sa taas ng aking traps, yung bar. And then dapat naka-engage yung back mo. Huwag mo nga hayaan mawala yung form ng back mo dahil pwedeng bumagsak yung bar and yeah, pwede ka pa may injured. So yeah, last rep. And then, ayun. So, doon natapos yung wave 1. Then, hindi ko rin nakuha na yung another set of wave. Pero, same lang siya. So, same routine lang. Ganun din yung gagawin mo. Okay, so after natin mag-squats, so diretso na tayo sa ating first leg accessories workout. So, for this one, nag-close stance tayo ng leg press para ma-target yung ating outer thighs. So, para mag-develop talaga na malaki yung legs natin. Usually, nagka-close stance talaga ako sa leg press. And then, 8 to 10 reps ako dyan. And 3 sets ng leg press. So, yeah. Bawat rep is controlled and talagang mapapagod ka dyan. Okay, so for our next accessories workout is dumbbell RDL. So, for this one, I usually go around 8 to 10 reps lang ng RDLs, dumbbell. And yeah, maganda yan para sa ating hamstrings para ma-develop talaga yung legs natin. Kailangan natin yung hamstrings din. Hindi dapat puro quads lang. So, dapat develop din yung ating hamstrings. And syempre, para pa nag-sumo deadlift ako, sa next leg day session ko is maganda yung buhat ko and syempre, malakas. Di ba? So, kailangan mo talaga yung hamstrings mo is strong and develop. So, nakapagod yung workout na yan. Okay, after natin sa RDLs, diretso tayo ng leg curls. So, for this one, sobrang basic lang. I usually go around 10 to 12 reps. And then, talagang every rep mo is dapat controlled para ma-target talaga yung hamstrings mo at ma-develop siya. So, yan. Talagang nakakapagod yan and talagang makikita mo yung pump ng hamstrings mo mamaya after ng workout na yan. So, 8 to 10, 3 sets. Oh, yan. So, pump check muna tayo ng legs natin after ng mga workout natin. So, kita nyo, pump na yung quads. Pinapakita ko dyan na pump na. Okay, so after natin dun mag-pump check, diretso tayo sa single leg extension. So, each leg is around 10 reps and then 3 sets na ganyan. So talagang para maiwasan natin yung muscle imbalances. So kailangan natin ng mga ng tawag dito, ng unilateral exercises. So yan. Para iwas imbalances sa ating katawan. Para i-cap off yung workout natin ng legs. So hinuhuli ko yung calves ko.
Dito until failure ako, and then 3 sets tayo niyan. Na nga, onting check lang tayo ng pump ng legs natin after ng workout. So yan. Actually, nag-abs pa ako after yan. Kaya hindi ko rin na-videoan dahil medyo dumami ni tao sa gym. Pero ayan, pakita lang natin yung ating legs progress. Pakita natin yung pump. Siyempre, maganda yung lighting sa gym. Ayan. Onting side chest pose para magpantay siya sa ating upper body. Ayan. Okay, pakita ng hamstrings onte. So, ayan. Hello. So, yeah, kakatapos lang natin mag-leg workout. Nakita nyo na yung pump. Nag-post tayo ng onte. Side chest, diba? Para makita natin yung leg development din. Para magpantay siya sa upper body natin. And then, yeah, nag-abs din tayo ng onte. Leg raises and some cable crunches. Hindi ko rin na-videohan yon dahil medyo dumami na yung tao sa gym. And medyo ayaw natin makagambala ng ibang tao. Tapos nag-record tayo. So, ayun nga. I hope na enjoy niyo yung slight voiceover ng workout natin today. Mainly maganda yung 642 na workout sa compound lifts natin, katulad ng yun nga, squat, sa bench and sa deadlifts. Pwede rin siya sa overhead presses natin. Pwede rin siyang gawin. Basta sa more on compound kasi yung 642 na wave loading, actually yun yung tawag sa kanya, if not i-search nyo, is 642 wave loading, 6 reps, 4 reps, and 2 reps. Maganda siya para mabuild yung strength natin. And syempre, nakapag-adapt din siya ng muscle building para sa target nating muscles. So yun, pauwi na tayo. Pag-uwi natin, syempre maligo tayo. Kakain ng post-meal natin, post-workout meal, and syempre, balik work tayo. So magtatrabaho tayo pagka-uwi. So yun, thank you and see you sa next vlog natin. Peace!